Ichiro ay isang lalaking middle class na bumili ng bagong bahay para sa kanyang pamilya. Wala si Ichiro sa kanyang pagpipilian kundi ang mag-enjoy ng pagdiriwang mag-isa. Sa trabaho, nagrereklamo ang kanyang boss tungkol sa kanyang bagong proyekto na sinusubukang magbenta ng energy drinks na nagpapalugi sa kumpanya ng malaki. Humihingi ng paumanhin si Ichiro ng publiko habang sinisigawan siya ng kanyang manager sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Umuwi siya pagkatapos ng isang mahirap na araw lamang upang makita na may magnanakaw na nagnanakaw mula sa isang lalaki na katulad niya. Napalibutan ng takot si Ichiro at biglang napansin ng kanyang anak na babae na itinuturong siya bilang isang duwag. Natagpuan ni Ichiro ang isang asong iniwan ng kanyang amo na lumalakad patungo sa kanya. Ang pangalan nito ay Hanako, at agad na naramdaman ng pangunahing karakter ang isang kaugnayan sa kanya. Nakita ng asawa ang kanyang asawa kasama ang aso at kaagad sinabihan siya na pakawalan ito. Iniabot niya sa kanya ang isang ulat tungkol sa kanyang kamakailang pagsusuri medikal na nangangailangan ng karagdagang mga pagsusuri. Natanggap ni Ichiro ang isang masamang balita mula sa doktor na nagsasabing may stage 4 na cancer siya at may mga 3 buwan na lamang siyang mabubuhay. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang asawa tungkol sa balita ngunit pinili nitong balewalain siya. Tumawag siya sa kanyang anak ngunit balewalain din ang kanyang tawag. Sa oras ng hapunan, sinubukan niyang sabihin sa kanyang pamilya ang kanyang kalagayan sa kalusugan ngunit labis silang abala sa kanilang sarili at patuloy na sinisisi ang ama para sa bawat maliit na aksidente. Hinihingi ng asawa na alisin ng kanyang asawa ang aso habang walang pansin sa sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Nilalabas ni Ichiro ang kanyang alagang hayop sa kalsada at nagtataka kung iiyak ba ang kanyang pamilya para sa kanya matapos marinig ang masamang balita. Humihingi siya ng paumanhin kay Hanako at sinubukang iwan ito ngunit patuloy pa rin itong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Pagkatapos na hindi magtagumpay na iwan ang kanyang tapat na kasama, napagtanto ni Ichiro na si Hanako lamang ang nagmamalasakit sa kanya sa mundong ito at humihingi ng taos-pusong paumanhin sa pag-abandona sa kanyang kaibigan. Nakakita siya ng isa pang lalaki na may pangalang Hiro na nag-iisip habang nakaupo sa parke at pareho silang tumingin pataas habang nakakakita ng isang maliwanag na ilaw na papunta sa kanilang direksyon. Isang bagay ang bumagsak sa kanila ng mabilis na may kakaibang bilis at parehong nawala ng malay habang ang mga kakaibang nilalang ay pumalibot sa kanila habang patuloy na umaaray si Hanako. Nagising siya kinabukasan na may nakita siyang aso sa tabi niya at sa kabiglaan ay parang bumalik ang kanyang perpektong paningin kahit walang salamin. Amoy si Ichiro para sa almusal at napagtanto na hindi niya maramdaman ang lasa ng pagkain at labis siyang nauuhaw habang umiinom ng tubig mula sa pampaligo. Pumunta siya sa kanyang silid at nakita na may usok na lumalabas mula sa kanyang kaliwang kamay. Ito'y biglang naging isang malaking baril at binaril ang tila sopas na kanyang iniinom kanina. Nagsimulang mag-transform ang kanyang buong katawan at bumubukas sa lahat ng dako na ipinapakita ang mekanikal na bahagi sa ilalim ng balat. Nakapagtagumpay siya na muling magkaisa habang papasok ang kanyang asawa sa silid. Lumabas na ang anak ni Ichiro na si Mary ay nag-aaral sa parehong klase ni Hiro, ang lalaking kasama ni Ichiro kagabi. Pumunta siya sa kanyang kaibigan na si Choco at nagpa siya na ipakita sa kanya ang kapangyarihan na kanyang nakuha mula sa pangyayaring kagabi sa pamamagitan ng pagbaril ng isang ibon mula sa layo gamit ang kanyang mga daliri. Si Hiro ay dinala ang kanyang kaibigan sa isang underground parking kung saan ipinakita niya ang kakayahan na kontrolin ang mga sasakyan gamit ang kanyang isipan at ipinakita ang kanyang mekanikal na katawan mula sa ilalim. Sa parehong oras, umalis si Ichiro sa trabaho at nakakita ng sugatan na kalapati sa sahig. Hinarap niya ng habag ang hayop at sa kabiglaan ay nakapagpagaling ito ng lubos at muli itong nakaramdam ng kakayahang lumipad. Marinig niya ang isa pang tinig ng paghihirap mula sa malayo at agad siyang dumating sa ospital kung saan isang batang malapit nang mamatay mula sa isang terminal na sakit. Inilagay ni Ichiro ang kanyang kamay sa batang iyon at nagawa niyang ibalik ito sa kalusugan tulad ng kalapati. Nagpatuloy siya sa paglutas ng kaligayahan sa pagkaalam na kanyang nasave ang buhay ng isang tao. Sa kabilang banda, dinala ni Hiro ang kanyang kaibigan sa mga nang-aapi at humiling na mag-sorry at ibalik ang pera na kanilang kinuha. Kinuha niya ang braso ng nang-aapi at sinaktan ito hanggang sa makamit niya ang kanyang nais. Itinuro ni Hiro ang kanyang daliri patungo sa lalaki at bago niya ito patayin, humarang si Choco at sinabihan siya na sapat na ito. Ang kanyang tila tapang ay nakakuha ng pansin ng isang babae na may pangalang Zien na sumusumpa sa kanya sa pasilyo. Pinasalamatan siya ni Hiro sa mga papuri at lumakad palayo na may ngiti.
Natuklasan natin na ang kanyang ina ay hiwalay dahil iniwan siya ng ama ni Hiro para sa ibang babae. Bagaman niloko siya ng kanyang dating asawa, ipinapakita pa rin niya ang pag-aalaga sa kalusugan nito at gustong maglaan ng panahon si Hiro kasama ang kanyang ama. Pumunta siya sa kanilang bahay at naglaan ng panahon sa pagkain kasama ang kanilang pamilya. Ngunit makikita mo na ang kanilang kaligayahan ay lalong nagpapagalit kay Hiro mula sa isang fiend dahil sa paniniwala niya na ito ay ninakaw mula sa kanyang ina habang naglalaro kasama ang kanyang kapatid na lalaki. Itinuturo ni Hiro ang kanyang daliri patungo sa pamilya at nag-aatubiling itulak ang gitilyo. Sa huli, tumigil siya habang tinitingnan ng kanyang ama at napagtanto na iniintindi pa rin niya ang lalaki sa kabila ng kanyang mga nagawa. Mag-isa siyang naglakad pa uwi si Hiro at naririnig ang lahat ng kaligayahan mula sa mga pamilya sa paligid. Pumapasok siya sa isa sa mga bahay at nagpapatuloy sa pagbaril sa lahat ng nasa loob. Narinig ito ni Ichiro mula sa ospital pagkatapos iligtas ang higit pang mga tao at nagmadali papunta sa bahay kung saan niya natagpuan ang batang babae na may butas ng bala sa ulo. Sinubukan niyang iligtas ito gamit ang kanyang kapangyarihan ngunit napagtanto na gumagana lamang ito sa mga buhay na nilalang. Pumasok siya sa living room at nakita si Hiro na nakatayo sa ibabaw ng mga patay na katawan. Nakilala ni Ichiro ang lalaki mula sa parke noon ngunit sinugod siya ni Hiro at pinadala siyang lumilipad bago pa man ito makapagsalita ng kahit isang salita. Nagpabilis siya ng pag-alis mula sa bahay upang makita na si Hiro ay lumilipad palayo. Nagkita si Choco kay Hiro at may hinala na ang kanyang kaibigan ang may pananagutan sa mga pagpatay na naganap kagabi dahil silang lahat ay namatay dahil sa bala ngunit walang mga bala. Kinumpirma ni Hiro na siya ang pumatay sa pamilya ngunit pinagtatanggol ito sa paniniwalang siya ay isang Diyos na ngayon. Sinabi niya na ang mga hindi kilala ay namamatay araw-araw anuman ang mangyari at hindi sila dapat maramdaman ang awa para sa mga taong hindi nila kilala. Tinanggihan ni Choco ang paniniwalang ito at umurong sa takot. Sinabi niya kay Hiro na hindi na sila maaaring maging magkaibigan at tumakas mula sa mamamatay tao. Amoy si Ichiro at sinabi sa kanyang pamilya na siya ay binalik sa rango ng kumpanya. Sinigawan siya ng asawa na nag-aalala sa kanilang mortgage habang galit na nagalit ang anak sa kanyang ama dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nagdadalamhati si Ichiro sa kanyang kakulangan sa pagprotekta sa kanyang pamilya at nag-aalinlangan kung kaya niyang pigilan ang mga pagpatay at tulungan ng iba. Bigla niyang narinig ang boses ni Choco na nanalangin na may makapigil sa kanyang best friend mula sa pagpatay ng higit pang mga tao. Napagtanto ni Ichiro na kailangan niyang itigil ang pagdududa sa kanyang sarili at nagpa siya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Hiro sa pagpatay ng iba. Nag-transform siya sa kanyang anyong robot at lumilipad patungo sa langit habang dala si Hanako. Dumating si Ichiro sa parke at nakita si Choco. Nag-usap sila tungkol sa nangyari noong gabi na iyon at nagpapalagay si Choco na marahil ay binago ng mga aliens sina Ichiro at Hiro. Iniisip niya na pareho silang may parehong kakayahan at nagpa siya na turuan si Ichiro batay sa nakita niyang kayang gawin ng isang bayani. Pumunta sila sa junkyard at sinubukan ni Ichiro na barilin ng isang lata gamit ang kanyang kamay. Sabihin na lang natin na marami pang pagsasanay ang dapat gawin ng matanda bago niya malapitang talunin ang kanyang karibal. Sa kabilang banda, pumunta si Hiro upang makita ang doktor kasama ang kanyang ina, subalit natuklasan nila na ang kanser ay lubusang nawala mula sa katawan nito marahil dahil sa pagpagaling ng kanyang anak gamit ang kanyang kapangyarihan. Naglakad silang magkasama pa uwi habang sinisikap ni Hiro na mapasaya ang kanyang ina at magkaroon ng bakasyon. Ipinapangako niya na gagawin niya itong masaya dahil mahirap ang buhay nito mula pa noong simula. Subalit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan nang bisitahin sila ng isang grupo ng mga pulis na humihingi ng pagsisiyasat kay Hiro tungkol sa mga pagpatay. Agad siyang tumakas habang sumisigaw ang kanyang ina para sa kanyang pangalan. Itinapon ni Hiro ang mga pulis tulad ng mga laruan at tumakbo patungo sa parking lot. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang 3 pulis habang ang iba ay namaril sa kanya ngunit walang epekto. Sumampa si Hiro mula sa hagdan at lumipad palayo mula sa lugar. Sa kabutihang palad, nakasalubong niya si Zion at nagpa siya itong tanggapin siya kahit nasa kanyang kasalukuyang kalagayan. Natuklasan natin na si Zion ay naninirahan kasama ang kanyang lola, ang tanging kamag-anak na natitira niya. Namatay ang kanyang mga magulang sa sakit ilang taon na ang nakalipas at hindi rin niya inaakalang tatagal siya ng matagal. Nagsimulang maramdaman ni Ichiro ang kirot mula sa kanyang katawan at pumutok ang likido tulad ng ginawa niya noon sa sopas.
Agad na napagtanto ni Choco na maaaring ang sodium content ang sanhi ng pagka-malfunction ng kanyang katawan. At maaaring magamit nila ito sa kanilang kapakinabangan sa hinaharap. Sa gabi, nanunood si Hiro ng balita tungkol sa kanyang ina upang makita na lahat ay nagbibintang sa kanya para sa ginawa ng kanyang anak. Sumabog siya sa luha nang maunawaan na ang mga kasalanan na kanyang ginawa ay ngayon ay binabayaran ng taong pinakamamahal niya sa mundo. Pagkatapos ay iniulat sa kanya ng balita na natagpuan ng kanyang ina patay sa kanyang apartment. Si Ichiro ay nakakita ng mga balita tungkol sa mga kamakailang pagpatay at binalaan ng kanyang pamilya na patayin ang kanilang mga telepono, ngunit walang nakikinig at patuloy pa rin silang lumabas kahit sa mga peligro. Nagumpisa si Hiro na mag-broadcast sa lahat ng network at sinabi sa lahat ang kanyang layunin na sirain ang bansa upang maghiganti sa kanyang pamilya. Si Ichiro ay nagawa na sakupin ang signal at sinabi ni Choco sa lahat na itapon ang kanilang mga telepono upang pigilan ang mga atake. Nagpasya si Hiro na atakihin ng direkta ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsasabog ng maraming missile sa lungsod. Natagpuan ni Ichiro si Hiro at sinubukang kumbinsihin siya na huminto. Ngunit nabigo ang kanyang mga salita na maabot ang binata habang sinisimulan niya ang pagtakbo kay Ichiro sa himpapawid. Dumaan sila sa mga gusali sa lungsod at masusi na sinusundan ni Hiro ang matandang lalaki. Sinimulan niyang magpaputok ng sunod-sunod na mga missile, ngunit nakakaiwas si Ichiro habang sumasabog ang mga ito sa likuran niya. Habang lumilipad sila palapit kay Mary, nagsisimula ng marinig ng ama ang kanyang pakiusap ng tulong dahil nasalanta ang kanyang gusali ng isa sa mga missile. Dali-dali siyang nagtungo patungo sa kanyang anak, ngunit sinalakay siya ni Hiro mula sa likuran na nagdulot ng pagkastan sa kanyang sistema ng paglipad at puwersahang bumagsak sa gilid ng isang gusali. Sinubukan ni Ichiro na barilin ang mga lalaki, ngunit iniiwasan ni Hiro ang mga atake at binabalya siya palabas ng gusali. Nagbangga sila sa isang helicopter at itinulak ito patungo sa mga pader, nagdulot ito ng pagsabog. Nagland sila sa isang bubungan at patuloy na nananawagan si Ichiro kay Hiro na huminto. Sa pagpatay ng binata, kumuha siya ng isang bote ng tubig at sinubukang mag-charge, ngunit sinira ito ni Ichiro. Sumugod si Hiro sa kanya at kinuha ang tubig mula sa matanda, iniinom ang buong bote at patuloy na nagpapaputok ng missile na nagpapadala kay Ichiro na lumilipad papunta sa langit. Hinabol ni Hiro ang matandang lalaki habang sila ay lumilipad paakyat sa atmosfera. Nagpapaputok siya ng higit pang missile kay Ichiro na itinulak ng pagsabog palabas ng atmosfera. Si Hiro ay bumagsak habang nagkakaproblema ang kanyang katawan. Si Ichiro ay nag-transform ng kanyang braso sa isang baril at binaril si Hiro ng maraming proyektil na nagpadala sa kanya patungo sa lupa na may mga pagsabog. Lumilipad ang matandang lalaki patungo sa gusali kung saan naroroon ang kanyang anak na si Mary at nakita niya itong walang galaw sa lupa. Sinubukan niya ang lahat upang buhayin ito at nagtagumpay siya na muling buhayin ang hininga ni Mary. Nagyakapan sila habang umiiyak ang matandang lalaki. Bigla siyang tinadyakan mula sa gilid na nagpadala sa kanya sa mga pader. Lumalabas na nakaligtas ang bayani mula sa pagbagsak kanina at bumalik upang maghiganti. Natuklasan niya na ang anak ni Ichiro si Mary at sinimulan siyang atakihin. Binaril ang kanyang tiyan habang pinapakialaman si Ichiro. Sinuntok ni Hiro ang matandang lalaki na parang isang laruan at patuloy na sinasaktan sa harap ng kanyang anak. Kinuha niya si Mary at dinala ito sa gilid ng gusali. Nais ni Hiro na maranasan ng ama ang parehong pangungulila na nararamdaman nito sa bawat sandali at itinulak ang anak pababa mula sa gusali. Nakita ni Ichiro na malapit ng patayin ang kanyang pamilya. Nag-charge siya ng lahat ng kanyang enerhiya at lumipad patungo kay Hiro. Bumangga siya sa lalaki at naputol ang kanyang braso habang lumilipad papunta sa kanyang anak. Si Ichiro ay bumagsak pababa at nakita na si Mary ay patuloy na nanguhulog. Iniabot niya ang kanyang kamay sa babae at nagtagumpay siyang hulihin ito bago ito maabot ang lupa. Nagising si Mary pagkatapos pagalingin ng kanyang ama at napagtanto na ang kanyang matandang ama ay isang superhero. Nakita niya itong lumilipad palayo habang nagmamadali na iligtas ang maraming tao hanggat maaari. Bagaman kinumpirma ng pamahalaan ang pagkamatay ni Hiro, hindi nila talaga natagpuan ang kanyang katawan sa lugar, tanging mga piraso ng medalya ng hindi kilalang pinagmulan. Si Ichiro ay patuloy na kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya na para bang lahat ay normal, ngunit napagtanto na ngayon ng kanyang anak na tunay na bayani ang kanyang ama.